So mga kapatid, kung masasama niyo po ako in paragraph 3 ng ating confessions. Paragraph 3. Okay? Paragraph 3. Ang nakalagay ho dito, sa iisang banal at walang hangganang Diyos, mayroong tatlong persona. Ang Ama, ang Salita o Anak, at ang Banal na Espiritu. Sila ay isa sa kabuuan, sa kapangyarihan, at sa kawalang hanggan. Ang bawat isa ay ganap ng Diyos. Gayunman ang pagka-Diyos ay iisa at di nahahati. Ang magiging sentro po ng ating pag-aaral is only the first clause. Sa iisang banal at walang hangganang Diyos, mayroon tatlong persona. Ang Ama, ang Salita o Anak, at ang Banal na Espiritu. So Lord willing, yung mga susunod po na clause po dito, pag-aaralan po natin next Lord's Day. Pero nais ko po na maisentro ang ating pansin dito po sa pahayag ng ating mga kapatid na Reformed Baptist, kung bakit po nila pinaniniwalaan na ang Diyos po ay tatlong persona. Why God is one, revealed in three persons. Throughout the Christian church and history, mapapasin po natin, especially after the apostolic age, na kung tawagin po ang panahon ng mga church fathers, there were certain heresies, mga huwad na aral, maling aral na dumitaw, na naging, we could say, infection, disease sa loob ng iglesia. May mga nagtuturo na ang Diyos po ay iisa, pero iisa sa iisang persona. Nang ibig sabihin, ang Diyos Ama, siya rin ang Diyos Anak, at ang Diyos Anak, siya rin ang Banal na Espiritu. Meron man nagtuturo na ang Diyos Ama, siya ay Diyos Ama sa langit, pero nung siya'y buwaba, siya po ay nagbagong anyo at naging Diyos Anak. At nung yung Diyos Anak ay naipako sa krus at umakyat na sa langit, sa kanyang pagbabalik, nag-ibang anyo ulit siya. At siya naman po yung naging Banal na Espiritu. May nagtuturo naman na ang Diyos Ama ang pinakahigit sa lahat at si Kristo ay isang mababang Diyos. O para po sa iba, isang mababang nilalang ng Diyos. Iba't iba po ang pananaw ng mga tao pagdating sa Banal na Trinidad. Pero nais ko po muna maipaliwanag ho sa atin, kung may magtatanong ho sa bawat isa sa inyo, saan natin makikita sa Biblia that God has revealed Himself in three persons, where do you find it? So Lord willing, we'll go through the Old and we'll go through a little bit of the New Testament. Kasi ang katanungan po dito, saan natin mababasa sa Biblia na ang Diyos ay iisa, pero ipinakita po ang kanyang sarili sa pamagitan ng tatlong persona. First and foremost, makikita po natin dito in the book of Genesis, chapter 1. The book of Genesis, chapter 1, beginning at verse 1. Genesis chapter 1, beginning at verse 1. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang mundo noon ay wala pang anyo at wala pang laman. Ang tubig na buwabalot sa mundo ay balot ng kadiliman. At ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. So dito ho natin makikita that in verse 1, God created the heavens and the earth. Pero may nabanggit din po in verse 2 that the Spirit of God ay nasa ibabaw po ng mga tubig. Ito po ay nagbibigay po sa atin ng isang malinaw na pahiwatig na kung ang Diyos na binabanggit po in verse 1 is according to some, God the Father, and yet we don't really know, pero kung yan po yung kaso, by the time you get to verse 2, nandiyan na po yung introduction tungkol sa banal na Espiritu. Ngayon kung ibababa po natin ang basa in verse 26. Verse 26. Sabi po ng Biblia, pagkatapos, sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa lahat ng uri ng hayop,
mga lumalangoy, lumilipad at lumalakad at gumagapang. So notice how it says, sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao. So here it is a plurality. Iisang Diyos, but plurality of persons. Hindi po sinabi, likhain ko ang tao, sinabi, likhain natin ang tao, which implies more than one person in the Godhead. Ang susunod po dito is found in Genesis chapter 11. Genesis chapter 11. Tungkol po ito sa Torre ni Babel, verse 5 or verse 3. Genesis 11 verse 3. Sabi ho dito, ngayon sinabi ng mga tao, magtayo tayo ng isang lungsod na may tore na aabot sa langit para maging tanyag tayo at hindi mangalat sa buong mundo. Kaya gumawa sila ng mga tisa at pinainitan nila ito ng mabuti para tumigas ng husto. Tisa ang ginamit nila sa halip ng bato at aspalto ang ginamit nila bilang semento. Ngayon buwaba ang Panginoon para tignan ang pagtatayo ng mga tao ng lungsod at tore. Sinabi ng Panginoon na mga taong ito ay nagkakaisa at may isang wika lang. At ang ginagawa nilang ito ay simula pa lang ng mga binabalak pa nilang gawin. Hindi magtatagal gagawin nila ang kahit anong gusto nilang gawin. Kaya bumaba tayo. Pag-iba-ibahin natin ang wika nila para hindi sila magkaintindihan o magkaintindihan. So sa wikang English, let us go down. So hindi anghel ang kasama po ni Yahweh nung siya po ay bumaba. But rather it was God Himself and perhaps the persons of the Trinity. So napakalinaw, bumaba tayo. Ngayon pagdating po natin sa mga ibang talata na lumatipan, if you turn with me here mga kapatid in the book of Psalm 110. Psalm 110, beginning at verse 1. Salmo 110, talatang 1. Sabi po ng Biblia, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang mapasuko ko sa iyo ang mga kaaway mo. The Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. Now, bakit po ito nagbibigay po ng aral tungkol po sa banal na Trinidad? Dahil ang sinasabi po ni Haring David po dito, kumbaga sa mga tao, ang pinakamataas po na tao sa panahon po ni David ay ang kanyang sarili. Dahil siya ang hari. Pero nung sabihin po niya, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, ito po ay nagbibigay po sa atin ng aral na kahit si David ay isang hari, meron po siyang Panginoon. At yung Panginoon po niya ay si Kristo. Pero sinabi po niya, sinabi ni Yahweh sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko. Nang ibig sabihin, sa madaling salita, sinabi ng Ama kay Jesus, yung Panginoon ni David. So there is more than one person in the Holy Trinity na binabanggit po sa Biblia. Another one is found in Malachi chapter 3. Dito po tayo sa Malakias, Kapitulo 3. Malachi chapter 3. Beginning at verse 1. Sabi po ng Biblia, makinig kayo sa sinasabi ng Panginoong makapangyarihan. Ipapadala ko ang aking mensahero. Si John the Baptist po yan. Mauuna siya sa iyo upang ihanda ang dadaanan mo. At ang Panginoon na iyong hinihintay ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang iyong pinakahihintay na sugo na magsasagawa ng aking kasunduan. So there are two figures na binabanggit po dito.
Yung una, si John the Baptist. Siya po yung binabanggit na ipapadala ko ang aking mensahero, si John the Baptist po yun. But notice what Yahweh says. Hindi lang si John the Baptist ang pupunta dyan sa inyo, kundi ang Panginoon ay bababa dyan sa inyo upang tuparin ang aking kasunduan. So, sino po yung aking na binabanggit? The Father. At ano po ang gagawin ng Ama? Isusugo po niya si John the Baptist. Pero isusugo din po niya ang Panginoon, who is Christ, na magtutupad ng kanyang kasunduan. Two persons we see here. Next, when you get to the New Testament, Matthew chapter 3, Mateo kapitulo 3. Again, we're only looking at it from a very survey type of view. Matthew chapter 3. At basahin po natin dito mga kapatid sa talatang 15, verse 15. Pero sumagot si Jesus, hayaan mong mangyari ito ngayon, dahil ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kung pumayag si Juan, kaya pumayag si Juan, nang mabautismohan si Jesus, umahon siya sa tubig. Bumukas ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababa sa kanya na tulad ng isang kalapate. At may boses na narinig mula sa langit na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Jesus is in the water. The Holy Spirit is landing on Christ. The Father is speaking from heaven. Three persons binabanggit po dito. Lastly, mga kapatid, Revelation chapter 5. Revelation chapter 5. Beginning at verse 1. Sabi po dito, pagkatapos nito, nakita ko ang nakarolyong kasulatan na hawak-hawak na nakaupo sa trono sa kanang kamay niya. May nakasulat sa magkabilang panig nito at may 7 selyo para hindi mabuksan. At nakita ko ang isang makapangyarihang anghel na sumisigaw, sino ang karapat-dapat na magtanggal ng mga selyo at na magbuksan ang kasulatang ito? Pero walang isa man sa langit, sa lupa o sa ilalim ng lupa na makapagbubukas ng kasulatan upang mabasa ang nakasulat doon. Umiyak ako ng labis dahil walang natagpo ang karapat-dapat na magbukas at bumasa ng kasulatang iyon. Sinabi sa akin ng isa sa mga namumuno, huwag kang umiyak dahil si Jesus na tinaguriang leon mula sa lahi ni Juda, ang anak ni David ay nagtagumpay at karapat-dapat siyang magtanggal ng 7 selyo upang mabuksan ang kasulatan. So nabanggit po dito si Jesus. Verse 6, pagkatapos, nakita ko ang isang tupa na mukhang pinatay pero nakatayo na sa pagitan ng mga namumuno at ng trono na papaligiran ng 4 na buhay na nilalang. Mayroon itong 7 sungay at 7 mata at siyang 7 espiritu ng Diyos. So nabanggit po ang banal na espiritu na isinugo sa lahat ng lugar sa mundo. Lumapit ang tupa sa trono at kinuha niya ang kasulatan sa kanang kamay ng nakaupo roon. Now, ang tanong, sino po ang nakaupo sa trono sa langit? Ang Ama. Nakita ho natin na upo ang Ama sa trono. Nilapitan po siya ng tupa who is Christ. Nandun din po ang banal na Espiritu. You have all 3 persons in the Godhead in these passages. So going back sa binabanggit po na ating mga kapatid, sa iisang banal at walang hangganan Diyos, mayroong 3 persona. Napakalinaw na mula po sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan at napakarami po mga verses that we can look into. Ito po ay nagpapatunay, totoo ang sinasabi ng Biblia, that God is one, revealed in 3. So with that being said, does anyone have any questions this afternoon?
May mga katanungan po ba tayo this afternoon bago po tayo manalangin? Yes. Pastor, yung sa Revelation 5, it says na bakit ang ginamit na sa English, which are the seven spirits, plural, of God, instead of like the Seven Spirit of God, yeah. spirits, like would that make a difference? Why is it just like it's written as a plural? The spirits there in its plurality would refer to the perfection, the completion, so the intensity of His majesty. Kaya sinabi spirits of God, rather than individual spirits. There are some who say that those are angels, but the problem is, this Spirit of God is near the throne. It's before the throne. Yung mga anghel is either on the side or encircling the throne. This one is at the very front of the throne. Moreover, sabi dito that itong pitong espiritu na ito is actually the eyes of Christ, so to speak. So it cannot be angels. It would have to be the Spirit of God. Yeah. Okay? All right, very good. Anyone else have any questions this afternoon? Brother Ray. Pastor, doon po sa yung Genesis chapter 11, yung sabi niyang sa verse 5, and the Lord came down to the city. Ano po ba yun? Literal po ba yun? Or figure of speech po ba yun ng Diyos? At saka, bakit kailangan niya pang bumaba o omnipresent? That's a very good question, and I think it's more of expression lang. Because God doesn't need to go down. Pero at the same time, gusto ko rin mag-ingat that ang Diyos pwede din niya gawin yun if He wanted to. I think that if it's not literal, then it would mean that yung kanyang decree ay bumaba. Na magkalat yung mga tao. But if He did go down, which hindi naman imposible kasi we see in the book of Genesis, God was walking in the cool of the day sa garden. Right? So, we also see that may mga cases na ang Diyos ay bumababa na nag-aan yung tao nung nagpakita siya kay Abraham. So in that instance, considering yung mga options natin, ay perhaps both could be correct there. Okay? Very good. Yes, bro. Oh, yung sa, ano po, Pastor, kasi, yung language na ginamit sa Genesis, for example, sa let us make man in our image, kaya yung sa Tower of Babel, versus come, let us go down. Paano natin magbibigay ng depensa to those who would suggest in these angels? That are angels. Nagsasabi na angel instead na yung tatlong persona ng Diyos. Yes. So that's a very good question. So unahin muna natin yung Genesis 1. Kasi yun ang madalas na binabanggit, mga anghel daw yon, hindi daw Trinity. Kasi daw, ayon sa mga critical na scholar, they would suggest that sa pag-iisip daw ni Moises sa mga panahon na yon, hindi daw klaro yung Trinity. Therefore, he could not have thought about the Trinity, kundi mga angels daw. The problem is, nung nilikha ang mga tao ayon sa wangis at larawan ng Diyos, never binabanggit na ang mga anghel has the authorization na likhain ang mga tao according to their image. So if we say that mga anghel yung binabanggit, let us, then that would assume that we are also created in the image of angels. Moreover, never kailangan magpaalam ang Diyos sa mga anghel kung siya ay gagawa ng isang bagay. So there's a strong possibility that yung banal na Trinidad ang tinutukoy doon. Now with relation, doon sa Genesis 11, pagkatapos na sabihin, I believe it was verse 7, nang sabihin, let us go down. If you read the following verses, nakalagay, and the Lord, and the Lord, and the Lord went down and scattered them. Hindi binanggit mga anghel. And Genesis is very specific na kapag may kasama ang Diyos na mga anghel, talagang they pointed out. Nagpakita ang Diyos kay Abraham na may kasama mga anghel. Nagpadala ng Panginoon ng apoy mula sa langit, pero isinugo niya ang mga anghel. So it's very clear in Genesis that if angels are involved, He would specify that. Okay? Thank you for your question. Anyone else have any other questions this afternoon? Related or unrelated? Or, related rather, to our topic.
Okay. Ma, nakangiti ho kayo. Hindi, Pastor, yung, Excuse me. di ba dito sabi mo sa Revelation, yung, Revelation 5, tinagurian ng leon si Jesus. Eh, di ba sabi mo sa Daniel, ang leon ay yung demonyo. Sa ano po, sa unang Pedro. Unang Pedro 5. May leon na tumutukoy po sa literal na leon, may leon na tumutukoy po kay Nebuchadnezzar, may leon na tumutukoy po kay Kristo, may leon na tumutukoy kay Satanas. Pero yung binanggit po dito na tinaguri ang leon ng lahi ni Juda, tumutukoy po yan in Genesis chapter 49, kung saan nabanggit po that mula sa lahi o angkan ni Juda, may lilitaw, the lion, na kung saan hindi na mawawala ang kapangyarihan doon. So si Kristo ho yun. Tsaka, Pastor, yung bang pantay-pantay ba ang kapangyarihan nila, yung Diyos Ama, tsaka yung Holy Spirit? Yes and no. Bago nagkatawang tao po si Kristo, kapantay po niya ang dalawa. Pero nung siya'y bumaba, hindi po niya ginamit ang kanyang karunungan, hindi po niya ginamit ang kanyang kapangyarihan bilang Diyos dahil ibinaba niya po ang kanyang sarili. So sa isang banda po, by nature bilang Diyos, kapantay po niya ang Ama at ang Espiritu Santo. Pero bilang tao, dahil nagkatawang tao po siya, hindi po niya ginamit ang kanyang pagiging Diyos para matupad po ang kalooban ng Ama. Kaya kailangan po siya mapuspos ng banal na Espiritu. Yeah. So it's a yes and no. Sa kanyang likas bilang Diyos, kapantay niya 100%. Sa kanyang likas bilang tao, no. Ang Holy Spirit, kapantay po niya bilang Diyos. Pero bilang tao, may mga bagay po na kagaya po nito. Ang Ama lang ang nakakaalam kung kailan siya babalik. Kung kailan pala ako babalik. And nagutom si Kristo. Napagod si Kristo. So yung napagod, nagutom, hindi niya alam yung oras, tumutukoy po yun sa kanyang likas bilang tao. Pero yung likas po niya bilang Diyos, kapantay po niya ang Ama at Espiritu Santo. Okay? All right. Very good. Any more questions right before we pray? Brother Ray. Yung sa Psalm 110, Pastor, Yes. yung sabi niya, the Lord says to my Lord, yung first Lord doon is all capitalized, Yahweh. which is referring to Yahweh. Yes. Tapos yung, sabi niyo kanina, says to my Lord, which is referring to Jesus. Pero yung Lord na ginamit doon is ano lang, ang capital lang is yung L. In Hebrew, they use two different words. Yung isa is Yahweh, yung isa is Adonai. Yeah, kasi ang mangyayari, Brother Ray, under inspiration, kung sasabihin ni David, sinabi ni Yahweh sa aking Yahweh, magkakaroon ng confusion. So he wants to make a distinction between the divine persons. So the fact that si David ay hari na, pero meron po siyang Adonai, meron siyang pinaglilingkuran ng Panginoon. Sinabi ni Yahweh sa kanyang Panginoon, Adonai, umupo ka sa aking kanang kamay. Just to make a distinction. Okay? All right. Anyone else have any other questions? All right. So wala na po tayong katanungan. Pag-pray na po natin ang ating fellowship and the food that we're about to partake in. Let's pray.